day to all of you. Before anything else, I would like to send my sincerest gratitude towards the Office of Civil Defense for extending the invitation for today's assembly. I am truly honored and grateful to be a part of our second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Poverty can be caused and amplified by disasters. They are equalizing forces. Floods can raise existing roads and establishments. Hurricanes can destroy farms and rural livelihoods. And earthquakes can level cities. However, the effect of such disasters with great magnitude differs for every individual, and income and wealth play a big role in determining who recovers, as well as to what extent. At an international level, the difference can be seen, especially if you compare first world countries to third world countries who are less capable of mitigating the fatal effects of such disasters and are more likely to have their economic progress stunted by such calamities. In the Philippines, our poor brothers and sisters are more often than not the ones who get the short end of the stick when it comes to disaster preparedness. They are the ones who are more likely to live in high-risk areas, which increases their vulnerability to unprecedented catastrophes. And they are also the ones who has no financial and social safety nets in place if and when disaster strikes. This imbalance and inequality contribute to the rise in poverty rates in our country. And as a part of the poverty reduction arm of the government, we at the National Anti-Poverty Commission remain committed and passionate in contributing to enhance the preparedness of our country against these unpleasant catastrophes. We believe that education is the first step in achieving a successful disaster-resilient country. We believe that those exposed to hazards must be aware of the risks they face and must be equipped with the right information on how to handle dangerous situations, especially in the workplace. And today's nationwide simultaneous earthquake drill plays a major role in educating the public on disaster preparedness against earthquakes, as well as in testing the reliability of contingency plans of local disaster risk reduction and management councils. With this, I would like to thank you all for participating in this very important event, and may we always be prepared and ready for whatever challenges that we may face as a community and as a country. Stay safe, God bless the Philippines, at mabuhay po tayong lahat. Thank you, Atty. Pelongco, and to our colleagues in NAPSI. Thank you very much for amplifying the effects of disaster, especially among our basic sectors. The effects of these disasters may differ from one person to another, but what Atty. Pelongco have told us, we must all be prepared despite these differences. Alam natin na karamihan ng ating mga basic sectors talaga who are exposed to these risks or hazards have an increased risk due to various factors, katulad na nga lang ng binanggit kanina ni Attorney na financial aid and safety nets for our basic sectors. Attorney Pelongco have also highlighted the risks and vulnerabilities
communities, and that the NAPSI have remained committed to enhance the capacities of the basic sectors and to also achieve a disaster-resilient country. Thank you, sir, for bringing out the relevance of this NSED amongst all sectors for the readiness of the community and of the country. So for our next speaker to deliver his recorded message of support to our event today, he is actually a strong advocate for free entrepreneurship education. He is also an expert in macroeconomic and industry development. Actually, Sir is also has a role in being the prime mover of the micro, small, and medium enterprises development. So without further ado, let us watch the recorded message of support of Secretary of the Department of Trade and Industry, Secretary Ramon M. Lopez. Magandang araw po. Ako po si Ramon Lopez ng Department of Trade and Industry. Unang-una, maraming salamat po sa NDRIMC sa kanilang programang ito na napakahalaga, napaka-importante para sa atin to be always ready sa any disaster. Ang Pilipinas po ay part of Typhoon Belt at saka Pacific Ring of Fire. Kaya ho maraming typhoons in a year, pati earthquake that continue to hit us. Ang DTI po, suportado ang earthquake drills. It's a whole of government focus para po ready ang gobyerno. We need to support disaster agencies like the NDRIMC. This is really a whole of society approach kasama ang government at ang private sector dahil lahat po tayo ay magkakadamay. We need to reduce and manage risk from disasters. Hindi maiwasan ang mga disasters, pero pwedeng ma-minimize or maiwasan ang pinsala. Lives, physical and infrastructure, and the economy. Kailangan pong ma-minimize ang pinsala po dito. Ang mga negosyo rin po, kailangan ding ready. Pandemic showed that the businesses are also economic frontliners. Una-una, employees must be safe at all times to keep the operations running. People need continuous supply of food, medicine, essential goods. Kaya po, kahit dito sa pandemya, sinigurado po natin kahit ECQ, tuloy-tuloy pong operation itong mga food, medicines, and essential goods. Businesses and infrastructures, sisiguraduhin po natin na little or no damage po during a disaster. It's very important for businesses to plan for any disaster, and this is part of ensuring business continuity and planning. We need to inform and orient all employees and staff. Kailangan po maging aware at safety conscious po tayong lahat. And many of us could be at work during an earthquake. Kailangan ng continuous training at orientation para laging handa po tayong lahat. At syempre po, pag nangyayari na ang disaster, huwag po magpanik. At kung may training po, nababawasan ng panic dahil alam po natin ang gagawin. Tayo po ay maging ready kahit nasa bahay, or ready rin pag nasa trabaho. Lahat po tayo ay makilahok sa earthquake drill. We should have a mindset of readiness, mag-duck, cover, and hold sa inyong mga tahanan at opisina. Tandaan, bida ang handa. Thank you, Secretary Mon, and to all our DTI colleagues. Thank you for your support to NSED and accentuating that this should be a whole of government focused approach. The whole of society approach means engaging parehas ng public and private sectors dahil lahat tayo ay magkakasama sa layunin ito. As what Secretary Mon have mentioned, hindi maiiwasan ng disaster pero maaari nating ma-minimize yung epekto nito kung tayo ay sama-samang nagtutulungan. What I also appreciate in his message is that business are the economic frontliners and that the employees must be safe to keep the business running. So mahalagang may nagpapatuloy ang mga negosyo at mahalaga na magandang inisyatibo ng DTI na sinisigurado na ang bawat negosyo ay may kanya-kanyang business continuity plan. He also mentioned that we should always have the mindset
of readiness. Just like kapag nagkaroon ng isang lindol, we need to perform the duck, cover, and hold when the earthquake happens. It is for the safety, not just of the one person, but of all. So, maraming salamat po, Secretary Lopez from Department of Trade and Industry. So umuulan ng mga magagandang messages ngayong umaga. But in a short while, we will soon begin the countdown for the NSED 2021 for this quarter. So the cover and hold technique po tayo mamaya, no, kapag sumampa na tayo sa alas 9 ng umaga. But syempre, no, before the countdown, let us first hear the recorded message of support from our Department of Labor and Employment Secretary Silvestre H. Bello III. As the lead agency that ensures safe conditions of workers in workplaces, we are fully behind the second quarter nationwide simultaneous earthquake drill led by no less than the National Disaster Risk Reduction and Management Council. This activity, even at the time when COVID-19 pandemic has taken center stage, shows the government's resolve to provide the vulnerable public with appropriate education and resources needed in preparation for all kinds of disasters such as earthquakes. We at DOLE will therefore continue to do our part in strictly enforcing among private establishments the compliance requirements provided under Republic Act 11058 or the Occupational Safety and Health Standards Act. These include, among others, the strict implementation and observance of occupational safety and health hazards, such as the regular conduct of safety seminars and training and active participation in related disaster preparedness programs. It is my hope that with our firm resolve to further communicate with and involve our employers, our workers, and the general public in this regular undertaking of the OCD, we can be assured of the public's readiness to respond to the occurrence of any natural disaster and their inherent unpredictability. Broader participation in this online drill translates to having a positive and proactive safety culture that is vital in maintaining physical health, not just in our homes and in job sites, our community as a whole. Ating tandaan, ligtas ang may alam. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Secretary Bello. Thank you for supporting the NSED 2021 for this second quarter. And syempre, for emphasizing the value of preparedness in the workplace. Napakahalaga nito dahil napakaraming mga ina-expect o ina-anticipate nating mga occupational safety and health hazards, no? As well as the compliance on the Occupational Safety and Health Standards Act. Ito ay napaka-importante kasi yung strict implementation of this act shall really contribute and aid in the safety of the workplace. So sabi nga ni Secretary Bello, proactive safety culture in maintaining physical health is not just in home but also in the workplace. So, in-stress out din niya yung hashtag ligtas ang may alam at hashtag bida ang handa. So, before we proceed to the next speaker, again, we are live in Facebook and in YouTube. Don't forget to put your selfies, groupies, or videos, and don't forget to use the hashtag bida ang handa, hashtag resilienceph, and hashtag NSED 2021. Also, comment down your feedback, where you're from, so that we can also recognize you. So we are now down to our last
keynote message. And this message is one of the much awaited one. So our Secretary of Defense already has decades of serving the nation in defense and in foreign relations. So he has already made a lot of significant contributions in both his military and diplomatic careers. So to give us his message of appreciation to all of the keynote speakers and to all of us who are present in today's event, let us hear the message of our Secretary of National Defense and the Chairperson of the National Disaster Risk Reduction and Management Council, Secretary Delphine Lorenzana. Magandang umaga sa ating lahat. Sa panahon man ng pandemya, dapat nating bigyan ng importansya ang kahandaan sa anumang panganib o kalamidad. Lalo na ngayong madalas nating nararanasan ang paglindol sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ating first quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o INSED, Recording binigyan in ng tuon progress. ang pagkahanda ng pamilyang Pilipino. Ngayon naman sa ating second quarter INSED, tututukan natin ang paghahanda sa lindol ng mga opisina, negosyo at industriya, publiko at pribado. Kasama nating magdadak, cover and hold ang mga ahensyang katuwang natin sa pagtaguyod ng disaster preparedness at disaster risk reduction. Ilan sa mga ito ang Civil Service Commission, Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, at National Anti-Poverty Commission. Ang pampublikong sektor ay nagpapatupad ng public service continuity. Tinitiyak ng patakarang ito na hindi maantala o matitigil ang serbisyo sa mga tanggapan ng gobyerno anumang oras, magkaroon man ng kalamidad o sakunang gawa ng tao o kalikasan o ano pa mang kaganapan. Nakapaloob dito ang kaligtasan ng mga kawani at kliyente sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matatag na gusali at pasilidad. Sapat na kagamitang magbibigay ng proteksyon sa pangangatawan at pagkakaroon ng tamang kahandaan sa tahanan man, tanggapan o lugar ng trabaho. Kaisa din natin ang SM Supermalls at ang Philippine Disaster Resilience Foundation bilang mga kinatawan ng pribadong sektor. Kaagapay natin sila sa pagsusulong ng business continuity and disaster preparedness sa mga komersyal, industrial at iba pang lugar sa trabaho at sa pagbibigay prioridad sa kaligtasan ng mga manggagawa. Okay. Thank you po, Secretary Lorenzana. Maraming salamat po for the message and also for highlighting as well the preparedness of the office and the work industries in the principle of disaster risk reduction and management. Thank you for emphasizing the relevance of the Public Service Continuity Plan. Mainit na mainit ang ating activities and trainings dito sa ating Public Service Continuity Plans. And dahil ito yung magiging susi, no? To continue the public service despite any disruptions. And syempre, to ensure the safety of all the personnel in the workplace. Salamat din po sa panawagan ng kaligtasan dahil hindi lamang sa pamilya dapat ang ligtas, kundi pati sa ating mga pinagtatrabahuan. So mula kay Secretary Delphine Lorenzana, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang ang pinakamataas na konseho na nangunguna sa DRRM ng bansa, ay pinapahayag niya ang mensahe na bida ang paghahanda at ligtas ang handa. So alright, malapit na pong mag-alas 9, pero para po sa ating mga participants ulit outside Zoom, we are live in Civil Defense PH Facebook page and YouTube channel. And we would also like to extend our gratitude to the Philippine Preparedness Partnership for their support in making this activity come into fruition. So in a few minutes, the much awaited pressing of the button will commence. So please stay tuned.
So now that we have heard all the message of support from our partner agencies, ang tanong ngayon, paano nga ba tayo maghahanda sa panahon ng malakas na paglindol? So mula po dito, ang OCD, katuwang ang PHIVOLCS at iba pang ahensya ay may inihandang pamamaraan na pinamagatang 6 na mga hakbang habang may isang malakas na lindol sa panahon ng COVID-19. Kasi ito yung tinatawag natin new normal eh. Di ba? Kapag nagkaroon ng isang evacuation, kapag nagkaroon ng isang lindol, hindi maiiwasan na magkakaroon tayo ng sama-samang pag-evacuate. So baka kailangan nating sundin kung ano ang sinasabi ng IATF sa minimum standards ng health protocol. So itong 6 na mga hakbang habang may isang malakas na lindol ay nakahati-hati sa mga kung ano yung dapat nating gawin. So isa-isahin natin. Ang unang hakbang ay ang pagsasagawa ng ating duct cover and hold. So kapag po nagkaroon ng isang malakas na pagyanig, hindi natin kailangan tumakbo, hindi natin kailangan magpanik, kundi kailangan natin ng presence of mind. Ang kailangan natin gawin, kaya tayo may drill ngayon, ay isagawa at i-practice yung tinatawag nating DCH technique o ang duct cover and hold technique. So kapag po nagawa na natin ito, ang pangalawang dapat nating isagawa ay ang paglabas ng gusali gamit ang pinakaligtas at pinakamabilis na daan habang sinusunod ang 1 metro o higit pa na pagitan sa paglikas ng gusali, at huwag kalimutan isuot ang face mask at dalhin ang inyong emergency bag. Isa ito sa mga nabanggit ni Yusek Solidum kanina na parte ng kanyang acronym na trabaho. So ligtas na pag-evacuate habang sumusunod sa ating safety protocols. Don't forget your mask and your face shield kapag po nag-evacuate sa actual na paglindol. Pangatlo, maglakad ng mabilis pero huwag tumakbo. Tandaan, sa panahon ng lindol, maaaring marami tayong mga electrical disruptions. So, walang kuryente. So baka kapag tayo ay tumakbo sa isang madilim na lugar, tayo ay madapa, tayo ay masugatan. Kaya po, maglakad lamang tayo ng mabilis pero hindi kinakailangan tumakbo. So, pang-apat, maging mahinahon, huwag magtulakan. Wala po tayo sa sinihan o wala po tayo sa isang sale event, kundi tayo ay nais nating pangalagaan ng ating buhay. So, hindi lamang buhay natin ang kailangan nating pangalagaan, kundi ang buhay din ng ating mga katrabaho. So, kapag tayo ay nakaranas ng isang malakas na lindol, evacuate safely, maging mahinahon, huwag magpanik, huwag makikipagtulakan. Pang-5, pumunta sa pinakamalapit na bakanteng lugar at sundin ang physical distancing. So once meron na tayong open space na na-identify ayon sa ating plano sa opisina, doon po tayo dediretso at palaging i-maintain ang physical distancing with face shield and with face mask. At panghuli, maghintay sa payo ng pamunuan ng gusali kung ligtas nang bumalik sa loob. Ngunit kung ang building ay nag-collapse na, hayaan na po natin kung ano man yung mga naiwan natin na kagamitan. Patuloy na natin, pagpatuloy ang ating buhay at tumulong sa ating kapwa kung tayo ay safely nakapag-evacuate naman pagkatapos ng isang lindol. So maraming salamat po. At sa ngayon po, we are now down to our last minutes before the online pressing of the button. So sa ilang minuto ay sisimulan na po natin ng NSED. So inaanyayahan ang mga nanonood na ituon ng atensyon sa mga susunod na hakbangin. At exactly 9 a.m., we will signal this to start the duct cover and hold simulation. Yun po. So from here po, so sa ating event for this morning, we are very thankful sa inyong presence and we are happy na how many tayo ngayon sa Facebook. We are 24
we have 24,000 viewers sa Facebook, no? Kahit na sobrang aga po ng ating event, maraming salamat at dahil pinaunlakan niyo ang aming imbitasyon. Hindi lamang ito para sa OCD, kundi para sa buong Pilipinas, para sa kaligtasan at kalakasan ng kapasidad ng bawat isa. So yun po, maraming salamat again. We are live in Facebook. Please use the hashtags NCED2021, hashtags Bida ang Handa, at hashtag ResiliencePH. Thank you sa ating mga partners for being here. And we are now down to our last 2 minutes before 9 a.m. So please comment down where you're coming from so that we can also see and we can recognize your participation in this online event. Para sa susunod na parte ng programa, ang objectives ng exercise na ito ay ang sabayang pagsasagawa ng duck, cover, and hold technique sa inyong mga tahanan, lugar ng trabaho at saan pang lugar. Tandaan lamang po na walang isasagawang evacuation dulot na rin ng risk ng COVID-19 transmission. Buhat sa deklarasyon ng public health emergency dahil sa paglaganap ng COVID-19 pandemic, ang buong bansa ay naipaisalalin sa community quarantine measures upang maiwasan ang mga banta ng panganib ito. Dahil dito, ang ating Pangulo ay nagdeklara ng community quarantine protocols mula na rin sa mga rekomendasyon ng Interagency Task Force on Managing Emerging Infectious Diseases. Napasailalim ang bansa sa deklarasyon ng public health emergency at state of calamity na nagpasimuno ng responde at paghahanda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mahigpit na pinapayuhan ang mga matatanda, kabataan at bata na manatili sa bahay samantala ang pagbukas ng ilang mga industriya at serbisyo ay naipagpatuloy sa mga lokalidad na idineklarang General Community Quarantine at General Community Quarantine. Sa ngayon, ang ating mga kasamahan ngayon ay nagtatrabaho sa kanilang mga tahanan at sabay-sabay ding nag-aaral gamit ang mga alternatibong paraan ng edukasyon. Sa ngayon po ay inaanyayahan namin ang mga opisyal para maghanda sa susunod na parte ng ating programa. So bilang gabay, ang countdown ang magsisignal ng simula ng ceremonial pressing of the button para sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay na, duck cover and hold on. Magtitay na sa video. Pakita nyo sa video mga mukha nyo. Magkano kayo duck cover and hold. Okay, pakita nyo mga video nyo. Recorded yun. Mag-duck cover and hold na kayo. Hello sir, bababa lang ako. Yan na, very good. Sir, kailangan po ba pupunta talaga sa ilalim ng Oo. ng mesa? Lo, sir. Ayan sila ginagawa nila. Si Lace, si Boson, si Marlene. Yan, very good. Sir, pipicturan ko na lang po. Kung saan kayo naroroon.
ngayong umaga ay sabay-sabay pong nakiisa ang ating mga kababayan na magsagawa ng duck, cover, and hold technique bilang isang gabay at isang strategiya ng kaligtasan sa banta ng panganib ng mga lindol. Sa ngayong umaga ay hindi po natin inirekomenda ang pagsasagawa ng evacuation dulot na rin ng transmission ng COVID-19 pandemic. At dyan nagtatapos ang sabayang pagsasagawa ng duck, cover, and hold. Maraming salamat, Ms. Rachel. So ang ating mga kababayan ay sabay-sabay na nag-duck, cover, and hold. Ang duck, cover, and hold ay isa sa mga strategiya dapat ay automatikong gawin kung may lindol. Pero bago ito, dapat din isinasaalang-alang ang tibay o mga building sa ating mga trabaho para sa ating kaligtasan. So ngayong umaga, lahat tayo ay nagkaisa at sama-samang nag-duck, cover, and hold kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at syempre ng general public. Tayo ay dinaluhan rin ng mga haligi ng NDRRMC, mga kawani, sa lokal na pamahalaan, tigit sa lahat ng mamamayang Pilipino mula sa kanilang mga tahanan. So bilang part ng ating takeaway points, isa sa mga nararapat gawin ay ang pagsunod sa mga engineering at building codes ng mga gusali at lalong-lalo na ang pagkakaroon ng evacuation plan, hindi lang sa bahay kundi sa ating mga pinagtatrabahuan. Bahagi din ng kahandaan ng pagsasaayos ng mga kagamitan sa tahanan o sa trabaho man yan at ang pagsasaulo ng emergency contact numbers, ganyan din ang pagkakaroon ng mga go bags. So mula sa mga nabanggit sa taas, ang mga partisipasyon sa mga lugar sa drill o pagsasanay kagaya ng NSED na ito ay lubos ding napakahalaga. So maraming salamat po sa pakikisa at pagsasagawa ng duck, cover, and hold technique. Dahil sa bagong normal na ito, nagiging tugon ng second quarter NSED yung kaigtingin na paghahanda ng lindol sa lindol kahit na may pandemya. So, inaanyayahan po namin kayo na sagutan ang survey na nakikita ninyo sa inyong screen. Ito ay naglalayong sukatin kung alam ng bawat isa ang susunod na hakbangin kung tayo ay nasa loob ng bahay o loob ng mataas na gusali o kung nasa labas man tayo o nasa open space. So may mga makukuha po kayo sa inyong email na mga tama at wastong gawin bago, habang at pagkatapos ang pagyanik. Maaari din po ninyong ma-access ito sa ating chat box at comment box dahil ilalagay po namin ito dito o kaya naman bisitahin ang ating mga social media accounts ng Civil Defense page. So the Office of Civil Defense in partnership with PHIVOX ang nag-develop po nitong survey tool na ito to simulate the evacuation drill without the need to gather in crowds. So also, para sa atin pong mga agencies na nakasama, make your participation count. Inaanyayahan namin lahat ng mga opisina o ahensya na nag-participate ngayong umaga na isubmit ang kanilang mga after activity report sa link na nakikita ninyo po sa inyong mga screen. So bilang bahagi ng ating ways forward, ang magiging resulta po ng survey na inyong binigay ang magsisilbing gabay ng NDRRMC para mas paigtingin pa ang paghahanda sa lindol. So dito rin po ninyo makukuha ang inyong mga certificate of participation kapag kayo po ay nag-fill out ng ating survey link. Kaya don't forget to fill out the evaluation link. So tunay nga na kahit may pandemic, ay nariyan pa rin ang banta ng sakuna pero kailangan nating maging handa anuman ng mangyari. So, nasa kamay ng bawat pamilya, communities at local governments ang susi sa katatagan. So, lahat tayo ay frontliners kaya naman napaka-importante na malaman din natin yung panganib na dulot ng pandemic at nung maaaring malakas na pagyanig. So, para po formally na pasalamatan
ang lahat na nag-participate at naging bahagi ng ating NSED 2021 for the second quarter. Ngayong umagang ito, nais naming tawagin si ASEC Hernando Caraig Jr., ang ating Civil Defense Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense for the closing remarks. Sir? Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat sa muli ninyong pakikiisa sa ating pangalawang online nationwide simultaneous earthquake drill ngayong taon. Binabati ko at pinasasalamatan ang ating mga kasamahan mula sa Regional Disaster Councils, mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, mga katuwang mula sa iba't ibang sektor at sa inyong lahat na naririto. Nagpapasalamat din tayo sa mga nakiisa sa iba pang aktibidad gaya ng Bida ang Handa Online Quiz Bee at Earthquake Preparedness in the Workplace webinar nitong nakalipas na mga araw. Sa ating sambayanang Pilipino, patuloy nawa kayong makiisa sa mga gawain at programang magpapaigting ng ating kahandaan sa lindol at sa anumang banta ng naturang panganib. Mahalaga ang kooperasyon at pakikiisa ng bawat mamamayang Pilipino upang maisulong natin ang tamang kahandaan at kaligtasan ng ating mga pamayanan laban sa anumang panganib. Palagi ninyo sanang tandaan at isapuso ang mga katuroang pangkaligtasan, pagyamanin ang mga ito, at ating ibahagi sa mga mahal natin sa buhay, mga katrabaho at kapwa Pilipino. At siyempre, dapat ninyong isabuhay at isagawa ang mga ito bilang paghanda para sa oras ng anumang panganib. Hinihikayat at inaasahan ko rin kayo na makiisang muli sa mga susunod pang mga pagdaraos ng ating earthquake drill sa taong kasulukuyan. Kaya't magkita-kita tayo muli sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Maraming salamat, magandang hapon at mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat, ASEC Caraig, at maraming salamat sa lahat na nakasama natin ngayong umaga. Bagamat patapos na yung ating event, ang kahandaan ay hindi dapat matapos sa event na ito. Patuloy tayong makiisa at patuloy tayong maging bida sa kahandaan. Also, hindi lang tayo merong Facebook, meron din tayong YouTube, at meron din tayong syempreng Viber account, no? So please like our Viber community, please follow our Viber community as well. But also please scan lang itong nakikita niyo pong code sa inyong screen to be part of the Viber community. So also po, we would like to thank everyone. So sa alan ng bumubuo ng OCD at ng NDRRMC, lubos po kaming nagpapasalamat sa bawat isa sa naging bahagi ng matagumpay na pagsasagawa ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa bagong normal. So lubos po kaming nagpapasalamat sa mga partners din natin na tumulong para maisulong ang NSED. Maraming salamat po sa ating mga OCD regional offices, mga regional DRRM councils, DOST, FIVOC, sa lahat po ng national government agencies na nandito. And also, we would like also to give the credits to the following people na nakikita niyo po sa screen who ensured that this event will be success. This is through the leadership and the guidance of our director, the director of the Capacity Building and Training Service, Director Susana G. Wangko, with the help of all the CBTS staff, and of course, our colleagues from the DND, the PAO, the OS, and all our partners, the DOST, the FIVOX, NAPSI, PDRF, CSC, DOLE, DTI, and SM Supermalls. So, maraming salamat po. Please don't forget to fill out the evaluation survey for your certificates then. And I would just like to say that concludes our second quarter NSED for 2021. Laging tandaan kapag may sakuna, bida ang may alam, bida ang handa, higit sa lahat
at ligtas ang handa. At ang ating takeaway for today, ang ligtas na manggagawa ay maraming matutulungang kapwa. So maraming salamat po. Ako po si Maria Cristina Cadegli mula sa Office of Civil Defense at muli magandang araw po sa ating lahat. God bless po at stay safe po.